Isang malaking lindol ang yumanig sa PVL landscape ngayong linggo. Matapos ang nakakagulat na leave of absence ng Signal Super Spikers, opisyal na naging free-for-all ang market para sa kanilang mga marquee players. Sa video na ito, hihimayin natin kung nasaan na ang mga paborito ninyong stars at ang mainit na legal battle na kinakaharap ng PNVF laban sa dating Alas Pilipinas coach na si Jorge De Beito. Huwag na nating patagalin, let's dive straight into the details. Matapos ang kanilang runner-up finish sa 2026 All-Filipino Conference, akala nating lahat ay mas lalong magiging dominant ang Signal. Pero kabaliktaran ang nangyari. Dahil sa pag-exit ng prangkisa, naging instant target ang kanilang core players. 5 dating super spikers ang nakahanap na agad ng kanilang bagong tahanan. Narito ang breakdown. 3 sa mga ito ay kumpirmadong magkakasama pa rin sa isang bagong PVL team, habang ang 2 naman ay lumipat din bilang isang package deal sa ibang club. Bakit ito mahalaga? Simple lang, chemistry. Ang core ng Signal ay isa sa pinaka-solid sa liga. Sa paglipat ng 3 key players sa iisang team, automatic contender agad ang team na makakakuha sa kanila. Hindi lang basta bench players ang usapan dito, kundi mga starters na nagtaas ng kanilang market value nitong nakaraang conference. Speaking of value, may 2 pang players ang kasalukuyang nasa active negotiations at ang presyohan, balita ay umaabot ito sa high 6-figure range. Ibig sabihin, handang maglabas ng malaking pera ang mga teams para lang makuha ang serbisyo ng mga top-tier talent na ito. Sa ngayon, mahigit kalahati ng 9 na natitirang team sa PVL ang nakikipag-unahan na para maselyuhan ang kanilang mga roster. Ganito ang nakikita nating senaryo. Ang pagkawala ng Signal ay unfortunate para sa fans, pero para sa ibang teams, ito ay isang gold mine. Ang timing ay perpekto dahil ang lahat ay naghahanda para sa susunod na conference. Ang team na makakakuha sa Big 3 ng dating Signal ay magkakaroon ng instant system. Hindi na nila kailangang dumaan sa mahabang adjustment period pagdating sa floor defense at blocking scheme na siyang trademark ng Signal. Kung ikaw ay isang team na kulang sa veteran leadership, ito na ang kapagkataon mong punan ng butas na yan. Ang galawang ito ay tiyak na magpapabago sa balanse ng kapangyarihan sa PVL. Mula sa court ng volleyball, dako naman tayo sa court ng hustisya. Mukhang tuluyan na ngang maghaharap sa korte si dating Alas Pilipinas head coach Jorge Soza de Brito at ang Philippine National Volleyball Federation o PNVF. Matapos mabigong magkasundo sa SEN mediation ng National Labor Relations Commission, pursigido ang kampo ni De Brito na ituloy ang kaso. Bakit nga ba sila nagdedemanda? Money claims. Ayon sa abogado ni De Brito na si Attorney Rex Enrico Cruz III, may 2 main issue kung bakit walang areglong nangyari. Una, kailangang i-verify ng PNVF ang mga podium finishes ni De Brito sa Alas Pilipinas para maibigay ang mga incentives. Medyo nakakapagtaka ito dahil record-breaking ang naging performance ng Alas sa ilalim ni De Brito, kaya bakit kailangan pa ng matagal na verification? Pangalawa, nilinaw ng kampo ni De Brito na ang demanda ay laban sa federasyon o PNVF mismo at hindi kay President Tony Boy Liao personally. Mabigat ang naging pahayag ni Attorney Cruz. Hindi magandang imahe sa Pilipinas na kukuha tayo ng foreign coach, hihingi ng tulong para iangat ang level ng ating national team, pero pagdating sa usaping pinansyal ay magkakaroon ng ganitong aberya. Matatandaang si De Brito ang nag-akay ng Alas sa kanilang makasaysayang bronze medal bago siya palitan ni Ty Bandit. Mula sa dispersal ng Signal hanggang sa legal drama sa PNVF, malinaw na hindi lang sa loob ng court mainit ang aksyon sa Philippine volleyball. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan kung saang teams nga ba lalapag ang mga natitirang super spikers at kung paano reresolbuhin ang gusot sa ating national team coaching staff. Siguraduhing nakasubscribe kayo para sa pinakamabilis at pinaka-accurate na updates sa mundo ng sports. Hanggang sa muli!
to someone na nagsusuot ng butas na medyas! Yes! Kami yun din. Okay, warma pa lang, butas na. Dalawa sila, pero sa fireman lang, pupunta. Laging sabaw. Laging galit. Partner in crime. Lakado lagi sa training. Wow! Pack na pack ang makeup. Lakado ang kiri lagi. Laging good vibes at laging nakasmile. Iyakin. Ay, nakikita ko siya lagi umiiyak. Si Bebe, iiyak na yan! Sabi kong hater eh, pero pinaka-hater. The mother of them all. I love you so much. Thank you. Only sometimes. Oh, my twin. Dapat mo lang ito sister-in-law. Ate MG, sister-in-law. Nonchalant. Kapag wala na akong pera, siya yung magbibigay sa akin. Pass this cream line munggo to someone na Diyosa ng Kasing fresh ko. Miss Ma'am na lagi kong kachika in the morning. Nagbasing this Creamline Pinoy Classics Munggo sa foundation ng Creamline Christmas. Backbone! Kung wala siya, wala kong Creamline! Kapatid ko. Makakahanap na ngayon ng love life. My birthday today! Dahil birthday ko, ipapasok ko lang sa self ko. Hala. Thank you. Mongo! Green light! Green light! Green light! Normal na tao, normal na tao. Normal na tao. Normal na tao. Abnormal. Okay, dito. Bakit natin? Oh, ano tawag dyan sa outfit mo na? Ano tawag dyan? Ninja Turtle ka ba? Sinasakal ng bag. Ang outfit na yan, trauma na yan. Sakit bag! Nagbuting! Ito na si Titsam. Ba't ka nakabag-bag? Ha? Ba't ka nakabag-bag? Natatago lagi. Kahapon naipit ko to sa ano eh. Nagtago kanina. Ha? Nagtago kanina. Nasa sot ni Parikoy! Toward daw, suitcase. Oh, nahulaan ko yan. Ito na yung hinahanap niyo. Wait lang, ako nga kayo magulo. Ayan. Guys, hello. Paka-unfollow po si Buding. Wala na naman to, te. Bagsak naman to, te. Paka-unfollow po si Buding. Wag naman. Please na. Ano ba ginagawa mo sa vlog mo? Ganto-ganto lang, te. Dapat sinasama mo ako sa mga mukbang, ganun. Uy, Mukbang ka. nahiya na ako niyan, te. Hindi na ako makakain yan. Kakain talaga ako, seafood. Sige, te. Sige. Sige, te. Ate. Thank you, te. Follow nyo na siya. Thank you, te.